Treasure Hunting Weekend mga katiyats. Ito'y 4 years video na nakalipas. At aking ibinalik kasi merong ah, magandang marker dito. Kung saan ay textbook marker ito. Ito yung mga bato na malalaki na nakausli sa mga gilid ng pampang na mayroong mga itsura. Okay, pwedeng mga natural shape lang ito, pero pwedeng itong merong nakabaon na treasure sa gilid nito kapag merong mga magagandang countersign na malapit sa kanya. Okay, yan lang ang ating hanapin. Kapag meron tayong nakitang magandang hugis na bato na kakaiba ang itsura, mukhang, sabihin natin, mukhang tao, mukhang palaka, mukhang ibon. Ang pangalawang tingnan dyan ay libutin ang paligid sa layo na 15 meters, pinakamalayo na yan, at tingnan ang mga bato na mga countersign niya kung merong treasure sign or treasure marks or marker. Okay, kagaya na lamang dito sa itong nakita namin dito na bato ay meron siyang countersign sa harapan niya na ito, bilog. Malaking butas siya, bilog. So, ibig sabihin, treasure on the spot. Treasure around. Ang treasure ay nandyan lang, malapit lang. Or pwedeng sa baba niya. Pero sa harapan nito, sa tapat nito, sa layo na 7 meters, ay naroon ang parang mukha ng palaka. Sa harapan nito kaya hindi malayong meron nga na nakatagong item sa lugar na ito. Kasi yun lamang yung tinayuan ni Katiyats na malaking butas. Yun ay treasure on the spot na. Pero meron siya dito. Ito, nakita nyo na yata ito, 4-year-old video na ito. Matagal na to. Ayan tawag ko dyan ay kirupi kasi mukhang palaka. Laki ng bibig At sa gilid niya, nag-bar down yung pampang kasi yan, nag-bar down yung gilid niya. Malambot ang lupa, nagbagsakan, ayan At sa di kalayuan ay hindi naman ganun ang nangyari. Diyan lang. So mayroon agad tayong kutob na malambot ang lupa sa gilid niya. At pwedeng entrance to tunnel yan. Diba? Pero yung katapat niya na bato na may malaking butas ay pwedeng meron din doon. Kasi yun ay treasure on the spot, treasure under sign. Okay, kaya atin gawa ng ilustrasyon ito. Ito. At ito yung ating ilustrasyon kung saan pwedeng maghanap ng treasure sa mga ganitong klaseng marka na kahit wala kayong detector ay pwedeng maghukay. Okay, mayroon ngang kasabihan na a race car driver cannot race without a racing car. Ibig sabihin, ang mga manlalaro o itong nagkarira ng mga sports car ay hindi makapagkarira kapag walang racing car or kotse. Pero ang totoong treasure hunter ay makapag-treasure hunt kahit walang metal detector. Ang paggamit lamang ng codes and signs at pag-analyze nito. Kaya ito yung marker. Halimbawa, ito mukhang palaka to halimbawa, mukha ng unggoy, mukha ng agila, di ba? Basta bato ng kakaibang hugis na malaki, andi nasa gilid siya ng pangpang katulad nito. So ito, meron na kaagad sign dito na nagbabadya na maluwag ang lupa, loose in soil, bumabagsak At ayan, gumagawa na siya ng parang butas na malaki na entrance. Kaya pwedeng diyan kaagad yan sa analysis, di ba? Pero confirmation na pangalawa ay gamit ang detector. Kapag mas malakas ang detection dito or gamit kayo ng aura meter nyo,
Pag malakas ang aura dyan, or locator pendulum or dowsing rod, kapag malakas ito na portion, so ibig sabihin tama ang analysis. Ngayon sa hapon, sa textbook ng ganitong mga sign, I always left dito sa kaliwa ang paghanap ng item. Kasi yun ang nakasanayan nila na standards. Ang drive left, walk left, read right, going to left, lahat ay papuntang kaliwa sila eh. Baliktad tayo keep right. Kapag naglakad tayo sa mga hallway, sa kalsada, keep right, sila naman keep left. Kaya karamihan dito talaga sa left. Kapag nakatingin ka sa marker, ito, ang item ay nasa left. Ngayon, pangalawang pag-confirm na mayroon ngang laman ito na area is through triangulation. So tingnan nyo ang ibang point sa layo na 15 meters, pinakamalayo yan. Tingnan nyo ang mga unahan nito in triangulation form. So punta kayo dito na banda, hanap kayo ng countersign na bato na mayroong marka, punta rin kayo dito. So nag-form na siya ng triangle, at ang ika-triangle ay itong malaking bato, ang pangatlo. Kaya kapag may nakita kayo na bato na may marka na malapit lang sa kanya, ibig sabihin countersign na yun. At kapag may countersign, ibig sabihin may tinatago. Okay, mas maganda kung dalawang countersign ang meron na naka-triangle, pero kung isa lang nasa harapan, okay na yan. Katulad nitong countersign niya, ito. Kung nakita niyo sa video, bilog na bilog talaga to. Tsaka malalim. Tsaka bato ito. At nasa 7 meters lang na yata ang lapit nito. Doon sa ulo. Doon kay Kirupi dito. So ang bato ay narito banda. Sa likod ni Mang Pablo. Okay, sa likod niya. Naroon yung marker. So, nakaharap. So, ang dyan, ang item ay pwedeng, kung wala sa gilid nito, dito, ay nandoon dito, sa under niya, nitong bato na mayroong bilog. Kasi ito ay treasure on the spot, treasure undersign. Okay, patuloy tayo. So, ito yung harapan ng mukhang palaka na yan na bato. Pwedeng sadyang ginawa yan na may bibig. Kasi ang bibig, ang meaning ng bibig sa treasure hunting ay entrance or pasukan, bibig eh. Kasi pag ngumanga ka, nagnanga ka, yan ay entrance na yan. Kuchi yata sa Japanese ang bibig, kuchi. Ayan, so ayan klarong-klaro sa kanyang left side. Left side palagi ang ng Hapon. Sa kanilang standards of direction, left side ang prepared na side. Example sa kanila ay keep left ang pag-drive. Sa atin naman keep right. Sa pagbasa naman natin ay papunta tayo sa kanan tayo. Kaliwa natin inaano yung pages. Sa kanila naman ay baliktad. Sa kaliwa rin sila papunta kapag binubuksan nila yung pahina ng libro. Tayo naman kapag magsulat, papunta tayo sa kanan. From left to right. Sila naman magsulat ay baliktad. From right to left. Or from up to bottom. Ganyan ang pagsulat nila. Baliktad. Kaya ang preference nila or prepared direction sa pagbaon ay kaliwa ng marker. Laging tandaan yan. Kaliwa ng marker, kagaya nito. So, perfect na to. Kasi sa harapan niya, 7 meters away, ay naroon yung bilog kanina. Ayan, so ang gamit ng ating mga detector at locators o mga manual na gamit diyan, mga manual katulad ng mga dowsing at pendulum at mga
JAP1, aurameter. Ang mga ganyan ay kasama na itong mga metal detector electronics. Yan kasi ay pangalawang pangalawang confirmation. Kasi confirm na sa atin analysis na meron dyan kasi textbook marker siya. So sa kaliwa ng marker na bato. Ngayon, nang i-detect natin using this Nokta Macro na entry level detector, pang malaliman na yan, ay malakas ang detection doon sa gilid ng pangpang na may nag-bar down. Kaya pangalawang pangalawang confirmation na pwedeng meron. So, importante rin ang kagamitan. Ang mga electronics manual na gamit, importante sa confirmation para hindi haka-haka yung analysis natin kasi nag-analyze muna tayo bago tayo mag-detect, at kapag pareho ang analysis tsaka detection, parehong meron, parehong positive, ay malaking porsyento na meron. Kasi nakakalimutan ng ating mga katiyats ang mga pamantayan. Ang mga pamantayan o itong basihan natin bago tayo maghukay ay 3 hanggang 4. Una, may marka na nakita nyo, marker na legit. Kapag meron, ay siguradong merong nakabaon kasi merong marker eh. Pangalawa ay history. Mayroon bang live pointer or buhay pa na matanda na makapagsabi na mayroong hapon dyan na lugar? Okay, ang pangatlo ay detection. So, nag-detect, mayroong kwento, mayroong marker. So, malaki na yan ang porsyento. Ngayon, pang-apat dyan ay yan ang palaging wala, yung mapa. Kasi mahirap naman na maghanap ng mapa, di ba? So, marker, okay na yan. Legit marker. Live pointer, okay na rin yan. At detection, pwede na yan, mga katiyats. Pero kung yung nakita nyo ay marker lang, walang detection, walang history, ay pwedeng mahirap hanapin. Pero kung ang nakita nyo ay walang marker na lugar pero malakas ang detection, ganun din. Kulang siya ng ingredient. Kung ano pa yan, yung nagluluto ka, kulang siya ng ricados. Kaya kung maghukay ka na walang marker pero merong detection, medyo malabo pa rin yan. Pero kapag naghukay ka na may marker na legit, kahit wala kang detector, ay pwede yan. Kasi ang marker talaga ang pinaka-importante. Ang marker ay nagsisilbing mapa yan, tinatawag na stone map, na hindi matatanggal, hindi mai-erase kasi nakaukit sa mga bato. Kaya tinatawag nga yan na parang stone map ang marker. Okay, kahit walang detection, basta't merong magandang marker, alam nyo ang kahulugan na treasure under or treasure beside or in front, hukayin nyo kahit walang detection at kahit wala kayong detector. Kasi ang mga nakakuha noon walang detector eh. Tanging sign lang ang sinusundan nila pero nakakuha sila. Kasi marami pang mababaw na nakabaon noong 1980s. Ngayon, ang natitira na lang ay mga medium deposit to big deposit. Kaya malalalim na. Okay? So yan, laging tandaan yung pamantayan natin. Merong legit marker, merong live pointer history, at merong detection kahit na walang mapa. Pero yung pang-apat na mapa, yan ay 100% na yan na makukuha. Pero okay na yung 3 pamantayan. Okay, so ako'y magpaalam na. Maraming salamat sa pagsubaybay at huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel.